mag ano na. Lunod. Guys, welcome back sa panibagong vlog. So ngayon nandito tayo sa city. Last Saturday ay nagpapa-dyno tune tayo doon sa Dyno Pro Mindanao app. So yung nag-tune dito is si Bro Martin ng Constant Racing. Okay, so masaya ako sa nagiging power kasi 252 wheel horsepower. Okay, so mataas na siya. Ang goal ko talaga dito is 300, at least 300 wheel. Kaso ang problema is yung power sa taas is kinakapos na yung injector ko. So dapat talaga at least mga 500 plus cc yung injector na gagamitin dito para hindi kinakapos. Okay? So ang tune nito ngayon, mas maganda na rin ang tune nito ngayon kasi hindi na siya lean. So ibig sabihin hindi na delikado sa ating piston. May iwasan na natin yung matunaw yung piston natin. Kasi ang nangyari, natunawan ako ng piston dati. Ibang gastos talaga pag natunawan ng piston. Kasi siyempre kailangan mong i-rebuild yung makina mo. Kailangan mong bumili ng bagong set ng pistons mo. Okay, so ang nangyari, bumili ako ng panibagong set ng forged na pistons. So ang binili ko ngayon is yung forged talaga. So yung dati kasi na gamit dito is yung semi-forged lang. Okay? Ang ganda na nagiging result, 252 wheel horsepower at malakas talaga siya. So mababa pa lang yung boost nun pero yung power niya is 252 wheel. Okay? So satisfied ako pero kailangan naming mag-retune, mag-street tune kasi may mga area nung tapak ng throttle ko is rich na rich siya. So ang EFR lumalabas siya ng 8, 9. So humahagok siya. Pero sa pangdiinan na tapak, okay yung fueling. So ngayon, yun. Ang kagandahan nito ngayon, meron na akong EFR. Yan. Yan. So nandito tayo ngayon sa shop. So meron tayong ini-installan dito na Isuzu D-Max. Yan. So meron na tayong AFR. Kagandahan yan, meron tayong basihan kung lean or rich na ang tune ng ating makina. Okay? So kagandahan yan, tuwing hinahataw ko yung city, so may basihan na ako kung rich ba yung gasolina or lean ba. Okay lang magiging rich kaysa sa lean yung mixture ng ating kasi nakakatunaw ng piston talaga. Sabog talaga makina mo pag kinakapos ka sa gasolina. So okay lang pag mas maraming gasolina. Yun nga lang, pag nasobrahan naman sa rich yung tune ay mabilis umitim yung langis, sobrang takaw ng consumption. Yun yung mga downside pag rich naman yung tune. So meron akong mga clip dito, panoorin nyo na lang kasi kumuha lang ako ng video nung time na dinadyno to nung Sabado. Kagandahan ngayon guys, meron na akong EFR talaga. So pag nagpa-turbo talaga tayo ng sasakyan, dati pa naman ako sinasabihan ni Boss Tom, yung builder ko dito, na maglagay ng EFR. Kahit si Boss Abram yung nag-tune dati, sinabihan talaga nila ako na maglagay ng AFR. So medyo may kamahalan kasi yung talaga, may kamahalan yung AFR din. 14,000 yan para sa ganyan lang. Ito
14,000 yan para sa device lang na yan, di ba? So medyo mabigat din, di ba? Para sa 14,000 para lang diyan. Pero so naisip-isip ko nga, kailangan ko na rin talagang maglagay kasi alam niyo naman the way ako mag-drive, hataw ako ng hataw pag maganda talaga yung kalsada. Pero ang nangyayari, wala akong basihan na lean na pala yung mixture nung nung tune. Kasi wala naman akong reading. So ngayon, kahit ihahataw ko siya, safe na ako. Kasi pag umabot ng 13, 14 yung reading ko dito, so hindi ko na siya pwedeng ituloy-tuloy yung pagtapak. So ngayon, dapat safe lang, 10 to 12 yung AFR pag hinahataw natin para safe na safe lang talaga. Okay? Kasi nakaka-stress din pag sumabog yung makina eh. Pag natulawan ka ng piston, gastos talaga. Pag rebuild, yun, yung labor, tsaka yung time na nawala sa'yo na hindi mo nagamit yung city mo is sayang din, di ba? Panoorin niyo na lang yung mga clip dito sa natin.